Sa Tondo raw po si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Doon po raw gagawin ang kanyang proclamation rally. At si Grace po naman ay dito po sa Plaza Miranda. Kaya umiwas-iwas na po kayo dyan. Dahil siguradong napaka-traffic po ngayon sa Metro Manila. Sa Maynila po, dalawang ang event, no? Sa kampo po ni Mayor Rodrigo Duterte at kay Grace po. Samantala, ito naman pong si Binay, dito po sa Mandaluyong. Sa welfare bill daw. Sa welfare bill, parang bagay, ano? Kasi yung welfare bill nung araw, alam ko, dyan yung dalahan ng mga kwan eh. Yung mga, yung sa DSWD. Parang Boys Town ngayon? Parang gano'n, no? Mga kulungan. Di ba dyan din yung kulungan ng koreksyon? Oo. Yung correctional for women. Di ba? At si Mar Rojas naman, dun sa pinagmamalaki niyang kanyang baluarting kokonti ang butante. Ha? Kapis. Konti lang naman dun di ba? Mga multo, mga manananggal, doon po galing yan Marami yun. Mga ghost flying Ghost Ghost Robins? Hindi, yung mga multong bumoboto. Ghost, ano ba yun? Flying voters. Yan, mga kaibigan, mga patay na, bumoboto pa. Kasi dyan yung mga kwento nung araw na may mga aswang, may mga manananggal. Lintik ang mga Pilipino, isipin mo dyan sa bayan na yan ni Mar Rojas. Sa kanilang bailiwick. Dinaig po niyan yung mga Amerikano. Diyan tinalo ng Pilipinas ang Amerikano. Hindi sa gera. Saan? Doon sa manananggal. Kasi kalahati lang katawan lumilipad. Samantalang sila Superman buo yung katawan nun Ito kalahati lang Di ba? Parang may aeroplano pang double body. Doble. Yan lamang, ilan sila. Si Miriam naman doon sa Ilocos. Batak, Ilocos, mga kaibigan sa baluarte naman ng mga Marcos. Ewan po natin isa lang ang sinisiguro natin na mangyayari po. Ito huy umpisa na ng mga pangako ng kung ano-anong mga gagawin natin. At dito naman tayo makakakita ng mga botante. Ito dapat palang makita ng mga botante. Yung mga pagsasasabihin nito, sigurado, mga Halos ipangako ang langit niyan. Hindi, na yan, dati na yan Mga luma na yan Walang bago rito Walang bago rito. Ang bago lang dito, yung nagtatalumpati. Iba nga, luma Dati na rin yan sinabi yun Pero halimbawa, umpisahan natin dito kay Binay. Si Binay po diyan sa welfare bill. Diyan siya magsasagawa, maglulunsad ng kanyang official candidacy proclamation. Mga kaibigan, sa welfare bill Mandaluyong. Sa loob ito Sa loob. Kasi paglabas, hindi naman Mandaluyong yun. San Juan yun. Makati, o kaya Maynila. Diba? Quezon City, ganyan po yan yan po, mga kaibigan, ewan ko, bakit na iba itong istorya ko rito? Nakwan, may sinasabi ito. Napili daw ni Binay, ba't kaya nila napili yan, Napili daw ni Binay na dyan yung simulan yung kanyang kampanya kasi dito raw maraming nakatirang mahirap. Ito mapapansin ninyo. Lahat ng kandidato, isa lang sasabihin niya, puro mahirap. Puro maraming mahirap. At dyan sa rally na yan, ano raw yan, duplicated around the country. Yung
proclamation rally. Ewan ko kung ano ibig niya sabihin doon. Nung tagapagsalita niyang si Simon Ilagan. Hindi. Si Sarugado. Chongke. Toby Chanko. Toby Chongke. Ibig sabihin niya nun, yun simbolo ng maraming lugar sa Pilipinas, yung mga mahihirap dyan. Ayun. Yun. Maganda kang magpaliwanag, ano? Lalo kung lalabuin. Pero tinanong siya, bakit yung poverty o kahirapan ang inyong pagtutuunan ng inyong kampanya? Ayan. Sabi niya, yan daw poverty, pinakamalaking problema ng ating bansa. At saka problema rin daw yan, pinakamalaking problema ng moral issue. Pagdating sa moral issue. Kung makapagsalita po itong mga taong ito, mga kaibigan, talagang inosente. Sila po yung mga larawan ng kawalang malay. Parang hinulog ng langit, no? Sila po yung akala mo yung mga sanggol na kapapanganak lang. Walang muwang. Walang kamuwang-muwang sa mundo, bakit maraming mahirap dito? Oo. Ayan, tinanong niya pa bakit kaya? Nako. Magmura, no? Why is it that the rich only get to be richer? Lintik po Ang sarap magmura. Yan ang mga larawan ng kawalang malay. Why the poor are not flourishing? Mga kaibigan, lintik po ang mga pinagsasasabi nito pagdating sa mga mahihirap. Magagahasa na naman ang si mahirap. Erap din, ganyan Ganyan. Nakalain mo, lintik ang kampanya natin nung nakaraang eleksyon. Naglabas pa ako ng dyaryo para matulungan ko ang publiko. Pumili kayo ng karapat-dapat, wag niyong iboboto si Erap. Lahat ng sinabi natin doon sa dyaryo, nagkatotoo lahat Babalik ang corruption. Sinabi natin yan, headline pa nga doon sa ating pahayagan. Pero wala mga matitigas ang ulo ng tao, ng mga Pilipino. At itong kampanya na to, ito na naman tayo. Rewind. Rewind ito Rewind. Replay. Kung paano natin sila napakinggan noong nakaraang eleksyon, yun din ang sasabihin Ngayon puro kahirapan Template na, no? Oo, wala na po Nagtataka pa raw itong tagapagsalita ni si Chongke. Mga kaibigan, kung bakit daw yung mga mayayaman, sila lalong yumayaman. At yun naman mga mahirap, hindi dumadami. Di ba? Lalong dumadami. Hindi yumayabong yung mga, Sabihin, hindi umuunlad. Hindi umuunlad, yan. Ayan po mga kaibigan. Nagtaka pa. Di ba parang para nating narinig yung sinasabi niyang yun, na ang nagsasalita bagong silang na bata. Baka born again kalalabas pa lang sa mundo. Born again pala si At wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo. Hindi niya pala alam na kaya maraming mahirap at ang mga mayayaman ay lalo yumayaman. Bakit ba? Hindi niya alam yun Isipin mo, naging congressman ito. Naging mayor ito. Nag-aral pa raw itong damuhong ito sa ibang bansa. Ewan ko kung ito yun sa mga magkakapatid sa kanila. Ang pag-aaralan lang pala, panluloko. Yan kaya walang kwenta yung pinag-aralan, mga kaibigan. Hindi, walang balor yan na ipagmalaki ng isang tao yan. Ng kung sino-sino, na nag-aral niya ako sa ibang bansa, ganito, tinapos ko. Ang dami kong masteral, doctorate. Pero, kung ang pinag-aralan mo, gagamitin mo sa panluloko, kabuluhan nun? Wala. Masahol ka pa sa walang pinag-aralan. Halimbawa, nag-abogado ka. Ba't ka ba nag-abogado? Di ba susumpaan mo pa ngayon? Para ipagtanggol mo. Hindi ba? Para manindigan ka sa batas. Ipagtanggol mo yung katotohanan. Hindi ba? Oo. Hindi po hindi naman ganun Pagka nagtapos na
sa panloloko na gagamitin kamukha nito. Chongke. Tayo pa ang bibigyan ng problemang mag-isip eh. Kasi patanong eh. Why is it that the rich only get to be richer? Tinanong pa tayo eh. Imbes na siya magpaliwanag nun eh. Bakit siya nagtatanong? Why the poor are not flourishing? Isipin ninyo yan. Hindi niya alam na dahil sa kanila, patuloy na naghihirap ang taong bayan. Bakit? Dahil sa mga nakaupo sa gobyerno, ito nagpapataba dun sa mga yumayaman eh. Hindi ba? Sila yung source nun eh. At sila rin ang source ng kahirapan. Kumbaga, mga kaibigan, sila yung pabrika eh. Hindi ba? Ng mga mahihirap. Tama. Kaya maraming naghihirap. At nakalimutan niya dun sa Valenzuela City na maraming nasunog doon sa pabrika. Kasi ang pinatataba nila yung mga may-ari ng pabrika. Kahit walang permit, nakakapagnegosyo. Kahit illegal ang ginagawa, nakakakuha ng basbas nila. Nang walang permit, nakakapag-operate. O hindi pa ba sapat yun? Ba't ba kami tatanungin nyo pandamuho ka? Kung bakit maraming mahirap dito na hindi umuunlad at ang umuunlad dito at yumayaman yung mga dati ng mayayaman. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Umpisa na po ng panloloko. Opisyal na nagsimula ang panloloko. Sana lang pala tuntunan. Bakit ba yung Comelec wala dyan? Walang batas dyan sa panloloko, sa deception. Hindi ba? Di ba, pag deception, labag sa batas yun, di ba? Tama. Mga kaibigan. Ngayon, ito namang tapos na tayo dyan kay Binay na magsasagawa doon sa welfare Mandaluyong sa loob. Si Duterte naman sa Tondo. Ang sabi naman dito, kaya daw si Digong doon sa Tondo, pero may similar activities. Kamukha rin ito, isasagawa din sa Davao, sa Digos, Tacloban, Iloilo, Cebu, simultaneously. Napili daw nila itong Tondo na maging venue o lugar, dako na kanilang pagsasagawaan nitong proclamation rally para i-dramatize. Yun daw, tunay na kalagayan ng mga mahihirap sa lungsod, yung mga urban poor, mga kaibigan. Ang sabi nung mayor ng Maribohok, na taga Bohol, siguro kamag-anak ito ni Attorney Ibasco, Ibasco apelyido Bisaya yun. Dahil daw about 80%, 80% daw ng mga residente sa Tondo ay nagmula sa Visayas na nagpunta sa Maynila dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa kanilang mga probinsya. Ito raw ang kumakatawan sa yung government neglect, yung pagpapabaya ng gobyerno. Tingnan mo, ba't kumuha si Duterte ng ganitong gago? Loko-loko rin pala. Alam nyo, mga kaibigan, totoo yan sinasabi niya Kasi yan Tondo, malapit sa pier. Tama. Yung mga umiiskapong walang hiya doon sa probinsya, hindi dahil sa sila'y mahirap. Nagsimula yan doon sa mga walang hiya na may mga kaso doon. Nagtago rito. Oo.
magtatago dito Mm. dahil sa pag-aakalang hindi sila matutunto ng batas, hindi sila maaabot ng mahabang kamay ng batas. Dito sila nagtatago. Magtatayo na lang ng bahay kung saan dyan. Una, makikitira sa isang kakilala. Pagka nabuisit, papatayin niya yung kakilala niya. Yan na. Lilipat na siya ron. Diba? Ganyan yan eh. Alam po ninyo, hindi nila dapat gamitin ito eh. Ha? Ito nga naging problema sa Maynila eh. Itong mga lumuluwas dito na dito sumisiksik sa Maynila. Alam mo kung bakit? Oo. Yan ang nagpasama ng kwan eh. Kung sila man legitimate na butante, dito sila naging butante. Yan ang tumarantado sa sa kapalaran ng bansa natin, lalo na especially mga taga Maynila. Bakit? Marami sila eh. Kaya pagdating ng eleksyon, yung walang yan, binoboto. Dako. Kasi mas marami na sila kaysa sa mga talagang mamamayan sa lungsod. Hindi lang naman sa Tondo yan eh. Kalat na. Sa lugar ninyo, di ba? Nila Peter, di ba? Sampalo kayo. Nung araw walang squatter, mga 1950s. Nagsimula yan sa North Harbor. Yun, yung mga galing sa Bisaya. Katapos umusog na umusog yun, hanggang pumasok na sa loob. nagtayo ng bahay. Lalo na sa mga release ng tren, ano? Sa Kangkungan, ayun. Yan ang naging problema natin. Kaya ang nagpapasya dito, mga kaibigan, hindi taga Maynila eh. Oo. Hindi ba? Dayo. Ang karamihan na nagpapasya. Pero kung taga Maynila yan, tama ang pasya niyan eh. Oo. Sa pagpili ng kandidato. Kaya tayo gumugulo sa eleksyon, isa pa yan dahilan eh. Yung sinasabi nilang yan eh. Hindi yan kumakatawan sa pagpapabaya ng gobyerno. Yan, kumakatawan yan sa maling boto. Yun ang totoo niyan. Kasi hindi sila taga ron sa lugar na yun, pupunta sila ron. Dumayo lang sila. Uso kasi ngayon dayo eh. Oo. Pati kandidato, dumadayo. Si Erap, dumayo sa Maynila. Hindi naman taga Maynila yan. Oo. Matitigas ang ulo ng mga dumayo rin. Siyempre, pareho silang dayo, nagbotohan sila. Oo. Binoto nila, dayo rin. Oo. Hindi ako magtataka kung sa susunod na itong eleksyon na to, makakuha pa ng boto dyan si Vibrator Queen eh. Si ano Vibrator. Yung salamat sa inyong pagtanggap. Oo. Salamat po Oo. sa pagtanggap nyo sa akin ng pera. Si Susano. Taga Maynila ba yung damuhong yan? Oy, Novaliches ka. Paano? City yan Doon sa Novaliches, isinusukas siya ng kanya mga constituent. Kaya nga sabi namin sa inyo nung isang beses, wag na ho kami tanungin nyo. Pumunta na lang kayo dun sa Novaliches. Ang unahin yung kausapin, yung mga taga-palengke. Ano ho bang klaseng tao ito rito si Susano? Sa kanila nyo na ipagtanong, wag na ho sa amin. Unang-una, hindi naman kami taga Quezon City. Oo. Limitado na alalaman namin. Halimbawa, dati niyang tao si Alfred Vargas, yung artista, na tau-tauhan niya lang dati yon. Nilabanan siya, talo siya. Bakit? Bakit? Oo. Malaki, diferensya niyan. Oo. Tapos dumadayo sa Maynila kasi ayaw na siyang iboto ron. One term lang siya ron no? Ewan ko kung nakailang term Isa yan. lang. Hindi na nakaulit. Ngayon, dito naman sa Maynila, tumatakbo. Ang ginagamit na panloloko sa panloloko, pera. Puro pera eh. Oo. Yan, isa sa dapat na indikasyon yan eh. Yan ang sintomas. Yan pera na gagamitin ng mga kakandidato. Yan ang unang-unang sintomas na hindi nyo siya dapat iboto. Oo. Ang dapat nyong gawin, kunin nyo yung pera. At wag nyong iboboto yung bakit? Magnanakaw yun, sigurado.
101%. Tingnan ninyo ginawa ni ERAP sa Maynila. Namili ng boto. Hindi ba namili yan nung nakaraang eleksyon? Oo. Ano nangyari? Ayan. Binawi. Nung bawiin, sobra-sobra. Pinagbayad pa kayo sa ospital, hindi na nga kayo natulungan. Hindi na nga tinupad yung pangako na bibigyan ng trabaho. Ginawa pang may bayad yung libreng ospital na ang nagpapatakbo lungsod ng Maynila. Oo. Libre yan nung nandyan si Mayor Lims. In-establish ni Mayor Lim yung libre. Oo. Puro libre. Hindi nga namimigay ng pera. Pero anong legacy na nang umalis si Mayor Lim sa Maynila? Ano nangyari? Ano iniwan niya? Yung libreng serbisyo na karapatan ng isang tao. Tama. Karapatan mo yun eh. Mm. Kasi basic services yan eh. Hindi ba? Pangunahing pangangailangan yan eh. Batayang serbisyo yan eh. Libreng pag-aaral. Libre lahat. Nung umupo si ERAP, lahat may bayad na. Ang hindi na lang pinagbabayad pa ngayon, dahil di pa siguro naiimbento, yung hangin. Hangin. Na hinihinga mo. Naku. Kasi, kasalukuyan ang pinag-aaralan po ni ERAP kung paano maikukulong sa kahon yung hangin para maibenta sa'yo. Hangin. Hindi ba? Gagawin niya Katakot-takot na katarantaduhan ang ginawa nila sa Maynila. Walang mahirap na nakalusot sa extortion at sa pangingikil ni ERAP. Ultimong pedicab. Mga vendors. Pagkatapos, yung palengke, inagaw pa sa kanila. Mga agaw eh. Oo. Lahat ninanakaw eh. Tinanggal lahat yung palengke. Yung sa vendors, ipin mo, tatagal nang nagtitinda niyan dyan. Oo. Pagkatapos palalayasin mo, kunyari, Oo. hindi gagawin natin ito. Oo. Hindi totoo yun eh. Kasi, kaya pinagagawa yan, alam naman ninyo, pinrivatize. Ngayon, pagka pribado na yan, ipinagawa ng pribado yan, ginastosan siyempre. Oo. Alam nga namang, pabalikin kayo ron ng libre. May bayad din. O kaya, sa dating sinisingil sa inyo na 20 pesos, 10 piso na bayad. Tataas pa yun. Sa pwesto. Hindi na ganun yun. Oo. Alam nga naman, sinong gago? Kayo mismong vendor eh. Oo. Nagtitinda ba kayo para malugi? Hindi ba kaya ka nagtitinda para tumubo, Oo. kumita ka? Dahil yun ang hanap buhay mo. Ganun din yung palengke. Kaya pinagagawa yung palengke, pag ang makakabalik lang doon, yung makakabayad sa gusto nilang halaga. Tama. Hindi ba? Oo. Na itatakda nila. Wala eh. Mga kaibigan eh. Isipin ninyong katarantaduhan yan. Itinaas ng 300% ang halaga sa bayad ng buwis at amilyar. Kung nagbabayad ka dati ng 1,000 piso taon-taon para sa amilyar. Ngayon, kundi 4 hanggang 5,000 babayaran mo. Sus, Mario, panlaki. Yan ba'y boboto mo pa? Hindi na. Kahit palagay ko ang reliyon mo sa tanista, hindi mo boboto ito eh. Kasi merong ayaw mong may kakumpetensya sa satanas, no? Hindi ko tuloy magawa yung kademonyohan ko eh. Kahit adik, kahit pusher, hindi kita iboboto eh. Oo. Tarantado ka pala eh. Di ba? Oo. Pag nagkasakit ako, kaka-adik ko. Oo. Yan ang problema. Siyempre, pag adik ka, wala ka naman pera. Oo. Di bagsak mo dun sa dapat, sa libre. Oo. Paano ka magpapagamot dun? May bayad na. Ha? Sisingilin ka ron. Oo. Di ba? Kaya, kahit satanista ka, hindi mo boboto si ERAP. Oo. Mga kaibigan. Ngayon, marami pa ho yan. Ha? Ang indikasyon na hindi sila dapat iboto, unang-una, pagka namimigay ng pera.
Pangalawa na to, nangangako na. Mahirap. Mahirap. Mag-isip na kayo mabuti. Oo. Ha? Yung bukang bibig makamahirap. Yan. Peke yun. Ang talagang tunay na barometro o batayan na dapat natin tignan na siyang gagamitin natin sa pagpapasya, sa pagpili ng iboboto natin, hindi yung nagsasabi lang na makamahirap siya. Meron na ba siyang nagawa para sa mahirap na mabuti? Para sa kapakanan na mahirap? Wala. Wag na kayong makipagsapalaran doon sa magsasabing, gagawin ko to. Pero nung nakaupo siya, hindi naman niya ginawa. Wala. Ni Anino nung gagawin niya, hindi mo natikman. Hindi ba? Oo. Kahit anino man lang sana, nakatikim tayo. Doon sa sinasabi nilang Para sa mahirap. Para sa welfare o kapakanan ng mga mahihirap. Yung tunay na gumagawa ng makabubuti para sa kapakanan ng mahirap, pero hindi naman nangangako o kahit mangako yun ang iboto nyo. Oo. Kasi may napatunayan. Oo, yun yung sinasabi natin basihan sa pagpili ng iboboto, yung merong track record yun na mabuti. Yung meron ang nagawa. Hindi yung 19 na taong ka naging congressman. Oo. Kung bibilangin mo naging pork barrel mo, ang halaga magkano? Almost. Mahigit 1 billion. Mahigit 1 billion. Tapos ngayon mo, tatakbo ka ngayon mayor, kamukha ni Amado, Tado, Bagaching. Sasabihin mo, pag ako na ihalal ninyo na mayor, libre lahat. Libre ospital, libre. Gago ka pala. 19 na taong ka naging congressman. Hindi ka nagpaglibre. Ni isang klinika, hindi mo kami naipagtayo. Ni isang health center, wala ka naman naipagawa. Pagkatapos, ospital pa, sasabihin mo ngayong gamuho ka. Di ba? Tama. Nanloloko ka na. Maliwanag na yon. Ha? Baka naman maging malabo pa sa inyo yun. Di ba? Pagka malabo pa sa inyo yun, kailangan kumuha kayo ng flashlight. Pagkatapos, itapat nyo sa tenga nyo. Buksan mo yung flashlight para lumiwanag yung utak mo. Di ba? Tama. Ganun po yun mga kaibigan isipin mo, 19 na taon ngayon mo sasabihin, pag ako inilal yung mayor, libre. Libre na ang ospital. Ginaya mo lang yan. Hindi ka pa kumakandidatong mayor, libre na ospital. Sa panahon ni Mayor Lim. Si Mayor Lim nagpatayo ng mga ospital, hindi kayo. Kayo, kahit klinika, wala. Kahit health center. No? Wala. As in, wala. 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 Mga kaibigan, hindi ba? Isipin mo. Tumatakbo ang mayor tuwing tapos na termo sa Kongreso. Ilan termin 11? Kaya yan, si Amado Bagaching, pangatlong takbo niya ng mayor ngayon Kasi tapos na naman ang term niya sa Congress. Kung talagang sincero yan, tignan ninyo, di sana tuloy-tuloy ang pagtakbo niyang mayor. Alam ba, natalo siya noong nakaraan. Tinakbuhan niya pagkatapos noon ulit, dapat mayor. Kasi yun talaga ang gusto niyang paraan para makapagsilbi. Hindi, jumajakpat Jumajakpat. Ang gusto manloko Baka lumusot ang panloloko. Di ba? Tama. Pagkatapos ng term mag-congressman, yan na. 3 term na hindi na siya pwedeng mag-congressman ulit. Kaya tatakbo na naman, mayor na naman. Nako. Pag hindi nakatsamba, sa susunod na eleksyon, congressman na naman. Doon makikita mo, walang sincerity ang isang tao. Kasi kung natalo siya mayor, tumakbo siya. Sunod na eleksyon, mayor, hindi congressman, tatakbuhan ko. Di ba? Mayor, kasi sincere ako Totoo ang aking pagnanais na makapaglingkod. Di ba? Bilang alkalde, hindi yung puro tsamba. Gustong makadali Ayan, panloloko na yan. Maliwanag na yan. Tama.
Ano pa hahanapin mo? Di ba? Oo. Baka naman dyan hindi pa tayo makahalata. Oh. At saka doon sa sinabi ni Amado, hindi niya sinabing magpapatayo pa ako ng mga ospital. Ang sinasabi niya, meron ng mga ospital ipinatayo na ni Mayor Lim Di ba? Kaya, alam mo, yung ganung mga salita, parang nakakatulong pa kay Mayor yun Pinopromote niya. Inaamin niya, nakapagpatayo ng ospital si Mayor Lim. At dati ng libre yan. Na parang sinasabi ni Amado, gagawin ko rin libre yan. Nakatulad ni Mayor Lim. Di si Mayor Lim na iboboto ko. Ikaw gagayahin mo lang. Saka sana, sabihin niya, walang yayan si Erap Yan. Libre na yan Ginawa niya may bayad. Pinagbayad niya Kaya kung ako papalarin, gagayahin ko si Mayor Lim. Ganun sana. Hindi yung nagwawalang hiya ka Para bang ikaw ang naglibre ng ospital Saka hindi niya binabanatan si Era. Oo. Nung congressman yan, nilibreng tuli. Wala yan. Tuli? Talaga? Pag summer, wala. Ngayon lang pumaporma ng yan. Kunyari, mga medical mission. Meron yan. Ano ba naman yung medical mission puro sponsors lang yun, di ba? Papa-sponsoran mo lang yun sa mga, negosyante, sa mga pharmaceutical company. Kasi mga doktor doon, volunteers. Wala mang bayad yun. Wala na. Ito naman, si Grace po naman, ang proclamation niya ay sa Plaza Miranda. Plaza Miranda. Yan, ako. Ang daming tao. Bakit daw? Kasi daw dito rin, ginawa ng tatay niya yung proclamation. Yung kanyang presidential campaign noon, 2004. Anong kahulugan nun? Akala ko ba? Meron bang ibig sabihin yun? Mali. Sino ba itong gagong mga tagapagsalita? Talibasa, mga walang sense of history. Puro mga personal nila lahat. Ang gustong itampok sa mamamayan, hindi yung serbisyo Dito mo makikita bakit? Kasi kung ako magsasalita at ako magsasagawa ng proclamation rally, gagawin ko yan sa Plaza Miranda, unang-una mo dapat sabihin, hindi yung dahil dito yung tatay mo. Anong pakialam namin sa tatay mo? At yung bang pagpoproklama sa tatay mo dyan sa Plaza Miranda, may kabuluhan ba yun? Wala. Meron ba na idulot na mabuti yun? Wala namang ibig sabihin yun Palibasa nga, wala kayong sense of history. Kasi kung ako ang magpapaproklama sa Plaza Miranda, ang unang-unang sasabihin ko, bakit? Dito ako sa Plaza Miranda, magpoproklama ng aking kandidatura. Yan. Sapagkat ang Plaza Miranda ang simbolo ng kalayaan natin sa pamamahayag. At dito rin, mga kaibigan, yan po Didi pa ba ako, Atong? Didi pa ka pa. Tumbling na lang, tumbling. Tumbling yan. Dito! Yan. Yung mga naunang mga presidente. Yan. Mga naglingkod sa ating bayan. Dito sila nakilala. Ito ang bastion of press freedom. Di ba? Tama. Sa panahon ni Magsaysay, sinasabi niya, can you defend that in Plaza Miranda? Hindi ba? Oo. Pag kami issue nung araw, kaya mo bang ipagtanggol yan sa Plaza Miranda? Banatan mo yung isang tao. Ang sasagot sa iyo, kaya mo bang ipagtanggol yung sinasabi mo na yan, idepensa sa Plaza Miranda? Iyan ang simbolo ng Plaza Miranda, hindi yung tatay mo. Kasi simbolo mo yung Plaza Miranda kay EPJ, hindi naman siya simbolo nun. Hindi naman pinanganak yun. Hindi ba? Oo. Sana kung pelikula ito. Simbolo Dito siya dyan. nag-shooting ang tatay ko. Yan, pwede. Yan. Pero maging simbolo si EPJ ng Plaza Miranda, excuse me po,
Lihis sa katotohanan. Hindi grace po. Excuse me po. Ha? Ayan po. Hindi ba? Wala silang sense of history. Sana inugat nyo muna. Ano ba itong Plaza Miranda? Nag-research man lang, Ang dami mong binabayaran. Hindi mo marunong mag-research. Pagkatapos, ang sinasabi na ito, po is more concerned about whether the Supreme Court cases questioning eve of the proclamation rally, blah, 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 blah. I'm not nervous. I'm ready. I'm praying for good. Ano kaugnayan ito? Wala. Titindig ka dyan, dapat. May substance. May laman ng ating pagtindig dyan para magkaroon ng kabuluhan ng pagtakbo mo. Mga kababayan, ganyan dapat, di ba? Samahan nyo ko sa laban na ito upang wakasan na natin ang mga katarantaduhan sa pamahalaan na siyang nagiging ugat ng ating kahirapan. Ganyan dapat ang dating, mga kaibigan Jesus Marios. Mga kahit yung political ad niya, walang laman no? Kung ano-anong pinagsasabi ninyo mga kaibigan. Buti pa kami may sense of history. Bakit? Eto. Si Marojas. Doon sa kanyang bayan. Sa Capiz. Doon pwede niyang ipagmalaki. Dito ho nagsimula ang manananggal. Ang mga mambabarang. Ang mga mangkukulam. Hindi ba? Ang mga aswang. Ang mga lamang lupa. Ang mga tiktik. Tikbalang. Yan. Lahat ng kwento tungkol sa mga kababalaghan. Kamalignuhan. Sa mga gabi ng lagim. Ay dito. Magsimula. Sa Capiz. Ayan po. Hindi yung bibigyan mo ng ibang kahulugan yung Plaza Miranda. Dinidistort ninyo yung history. Distortion yan. Hindi nyo ba alam yan? Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ano, atong ma? Panchito raw ako. Sabi ko parang si Panchito to Di ba? Ngayon, ito naman sa Batak. Ayan na, Batak na. Si Miriam Santiago naman, doon naman. Ano naman masasabi ninyo rito? Doon sa Batak. Dahil yun ay simbolo ng solid north. Ganun ba yun? Yun. Hindi, tsaka Bailiwick ni Bongbong. Kaya nga, solid north nga dahil kay Bongbong. Di ang kinakampanya niya si Bongbong. Di ba? Tama. Miriam kasi, taga Iloilo yan. Hindi naman siya pwede ron, dahil andun na si Mar. Ang sabi nga, sa politika, there are no permanent friends. Only permanent interest. Ang interest lang daw, ang permanente lang, yung interest. Tama. Yung makakabuti sa sarili nila. Isipin mo, tatayo ba dyan si Juan Ponce Enrile? Naku. Hindi. Dahil in-endorso niya si Bongbong. Ang endorser ni Bongbong, si Enrile. Tandaan ninyo, tsaka si Erap. Sa madalit sabi, hindi ho tayo nagkakamali ng ating sapantaha. Ng pag-ating analisis. Angal Angalis. Pala angal no? Angalis. Alam nyo kung bakit? Nakatuon silang lahat sa Vice President. Hindi sila talaga interesado. Ba't kasama si Miriam? Di ba sinusukan niya? Si Enrile. Si Enrile? Kung ano-ano pinagsasabi niya dyan. Yung campaign ads niya nga ngayon Narinig ko kanina sa radyo sabi. Yung mga banat niya nung kay Enrile na mga kinaption lahat.
Inilagay, pinagsama-sama sa isang advertisement. Yung tungkol sa pamumudmud ng pera sa Senado. Hindi naman yung anya pera yan. Diba? Nandoon yun eh. Paano yun? Ano? Yan. Hindi ba inconsistent tayo sa mga pinaggagawa Kailangan na bang natin? pag nakatayo siya sa entablado, hindi pupunta si Enrile. Ganon. Mga kaibigan. Hindi, tsaka wag na yun. Yung isang kandidato nyo, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Iisa kulay nyo. Mga kaibigan, may maniwala pa kaya kay Miriam yan? Wala. Ha? Mahirapan. Jesus Mariosep. Isipin mo magkakalabang kayo. Mortal mortal. Mortal. Gusto mo nga makulong yan eh. Pinakulong nyo nga eh. Di ba? Oo. Tapos nandiyan ka. Pero ang presidente raw ni Enrile, si Binay. At parang sigurado sila na si Binay na talaga mananalo. Uy. Ang katunayan niyan si Binay, mga kaibigan, wala rin naman pinagkaiba sa katarantaduhan sa eleksyon eh. Alin? Yung panunuhol. Ngayon, bibigyan ka. Mga computer makaraw pinamimigay kung ano-anong gamit eh. Kung anong kailangan lalo ng lugar. Sa mga malalayong lugar. Sa remote areas. Ibibigay na bago pa siya dumating doon. Ano ibig sabihin nun? Binibili niya na yung boto, no? Lagay, no? Sa palagay ba ninyo, pag nanalo yan, may gagawin pa yun dyan sa inyo? Nabigyan na kayo eh. Wala na. Ha? Hindi ba? Naku, Sus Mariosep, kailangan po, mag-isip-isip tayong mabuti. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Magpapatuloy tayo. Babatiin lang natin ito yung mga suki natin ng ating palatuntunan. Lagi po nakikinig sa atin si Tess, asawa ni Nato. Pati na rin po si Ma'am Amy, Ma'am Nora, si Ma'am Gina sa kanilang nasa kanilang opisina ngayon nakikinig sa atin. Gusto ko rin pong pasalamatan at batiin si Ginoong Mario Gese, nag-Facebook sa atin. Malimit daw ngayon, matagal na natin siyang tagapakinig doon pa sa panggabi, panghating gabi. Hating gabi ng lagim doon sa Taga-Kapis ka ba? Impilan. Si Ginoong Mario Gese. Kasi medyo may karamdaman yata siya, labas-pasok daw sa ospital. At ang sabi niya, kahit saan kayo lumipat, kahit saan kayong istasyon, kahit anong oras, kahit tanggalin kayo ng tanggalin at lumipat kayo ng lumipat, kahit siya, hanapin ko kayo. Talaga, mga hunting talaga. Wala naman tayong utang dyan. Hinahunting tayo lagi. Ganun tayo eh. Oo. Alam mo kung yung iba makakapakinig dito, addictive ito. Oo nga. Parang shabu. Oo. Hindi bali nandito sila ma-addict. Oo. Meron naman silang mapapala sa Tama. pakikinig. Kaysa naman sa iba sila ma-addict, di ba? Oo. Yung pinakikinggan mo, wala namang kabuluhan. Masama yun. Di ba? Kunyari, tama. No? Dapat sumama ka na sa Mandaluyong. Mandaluyong. Di ba? Hindi. Sinasabi ko lang, mga kaibigan. At ngayon, abati naman tayo sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiwang ng kaarawan kahapon. Ang isa nating kaibigan, mabuting tao ito eh. Ito'y madaling lapitan Mahirap hanapin. at mahirap hingan. Hindi, Akala ko mabait hanapin. na tao ito. Oo. Ito'y nagsimula sa wala eh. Nang siya'y dumayo dito sa Maynila, hindi siya pabigat na katulad ng mga karaniwang nalalaman natin dito naghahasik ng pag walang hanap buhay, di ba? Ito hindi, galing ito sa hanay ng mga manggagawa. Itong kaibigan natin ito. Lumuwas yan dito, nagsimulang walang wala, as in.
Ay hanggang sa ngayon, ano na siya? Siya na nagpapatakbo ng mga, marami na siya nabibigyan ng hanap buhay ng mga manggagawa. Meron na. Sa iba't ibang malalaking korporasyon, kumpanya dito sa Pilipinas. Basta kailangan ng, ano kailangan ninyo? Lahat ng klaseng manggagawa, meron siya. At itong taong ito, ang ugali, nung siya'y wala, hanggang siya'y nagkaroon, nakarating na, yung pa rin ang kanyang ugali. Galing, no? Oo. Parang si Lito Lapid. Si Lito Lapid, maganda ugali niyan. Maganda. Tanong mo ko ano. Ano-anong ginaganda? Maganda ugali nga. Ano? Malilimutin. Ito hindi malilimutin ito. Ito tuwing may okasyon ito, kahit na hindi bihira na lang tayo magkasama-sama, pero tuwing may okasyon, laging may imbitasyon. Kasama pa rin tayo. Bagamat sa kanyang paglaki, hindi tayo kasali. Nananatiling tayo'y kasama. Magaling. Isipin mo, naging manager ng hotel yan. Naging istambayan namin yung hotel. Ang dami niyang nabigyan ng trabaho dyan. At nang lumaki na yung bumukod na siya ng kanyang kumpanya, malaki na sila ngayon. Buong Pilipinas na Mga kaibigan, basta manpower ang pinag-usapan natin, local gusto nyo, abroad, pwede rin. Pero more on local ito, yung mga serbisyo, lahat ng klase. Sa mga gusto mo, yung mga delivery services, kumpleto sila niyan. No, kahit na anong klaseng trabaho, basta uring manggagawa. Ang binabati ho natin ang kaibigan nating si Ginoong Norman Cordon. Ang galing, Norman Cordon. Birthday niya kahapon. Happy birthday, belated. Kaya lang, inimbita ko matatapos na yung birthday. Kahapon. Sa kanya naalala tayo imbitahin. Nandun pa nga si Arthur Manuntag si Arthur pa tumawag sa akin Actually, si Arthur ang umiimbita sa akin na magpunta sa birthday. Hindi, binabati natin si Norman Cordon. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sana nagustuhan ni Norman yung ating pagbati. Bagamat malayo pa mahal na araw, malapit-lapit na rin. Baka ala ninyo. Kahapon kung Hey Patchoy, susunod naman dyan, Valentine's Day. Kikita na naman yung mga kuwan dyan. Mga chutel mo. Marami na namang ano dyan. Ano? Mag-iiyakan. Mga mag-iibigan, di ba? Akala mo, mga wagas na pag-ibig. Yun pala, magpaparaos lang. Nako. Nag-away nga yan pagkatapos ng kilala nga ako mag-boyfriend, girlfriend. Nag-away sila. Sabi nung lalaki, wala na, ayoko na, hiwalay na tayo. Ayan. Sabing ganun nung lalaki. Sabi naman nung girlfriend niya, ganun ba? O sige, balik mo lahat yung binigay ko sa'yo.
Yung relos mo, yung mga damit, mga ano, Lahat. alahas, balik mo lahat sa akin yan. Binawi. Sige. Sabi nung lalaki naman, abay, paano yung ano, yung idonate kong dugo sa'yo, nung ikaw na ospital. Paano mo ibabalik yun? Ganun ba? Nagkataon meron pala yung babae. Kinuha niya ngayon yung sanitary napkin niya. Yan. Ibinato niya ron sa lalaki. Sabi niya, ayan! Hulugan na lang kita buwan-buwan. Installment. Mahirap na ibalik yun kasi kailangan installment. Ito, magandang umaga, Kapersi at mga taga-Lapid Fire. Nakakatuwa ang mga plano at layunin ni Mayor Duterte nang sinabi po niya sa programa na wanted president. Pero ang dalangin natin sa Diyos ay magawa ni Mayor Duterte nararapat kapag siya ang loobin na maging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Sabi ni John Melo Cunanan. Ako po, meron akong gustong ipasagot kay Mayor Duterte na mga issue. Mga dispalinghadong pananalita ni Mayor Rodrigo Duterte. Ano yun? Palalayain niya raw si Bong Revilla. Si Gloria. Tapos itong uli si Gloria na. Siyempre kasama na si Jinggoy dyan. At ano daw, kung hindi raw siya nakatakbo at na-disqualify siya, ang endorso niya raw si Binay. Bate ka muna. Ipaliwanag niyo muna lahat yan. Meron pa siyang sinabing within 12 hours nagpalit ng posisyon. Nag-attend siya ng forum na mga tungkol sa agrarian reform. Sabi niya suportado daw niya yung agrarian reform, ganun. The following day, wala pang 12 oras sa businessmen's group naman. Ang sabi naman niya, suportado ko na 90 years magmay-ari ng lupa rito sa Pilipinas ang mga dayuhan. Ano yan? Sunflower? Oo. Kung saan ka nakaharap? Oo nga. Kaya maraming dismayado. Ay nako, mga kaibigan, lumalabo. Puro mali. Papalabo na po si Duterte natin. Kaya, aral-aral pa tayo. Mahirap. Observe pa. Mahirap po yan. Kung may mga kaso yan, palalayain mo. Tsaka, i-influensyahan mo yung rule of law. Yung judiciary. Babaluktutin mo. Kaya ka nga namin gusto namin, manumbalik ang rule of law. Tama yung gagawin mo na, pagka hindi gumagana rule of law, meron tayong extra curricular activity. Tama. Para mapatahimik ang kriminal. At para turuan sila, obligahin silang sumunod sa rule of law. Pero kung ang palalayain natin, malalaki rin. Para tapos yung kaya mo lang palang neutralize yung maliliit. I-apply din lang pala natin yan sa maliliit. Kayo na lang. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas pong uli, ito po si Rose Novenario. O naman, si Peter Talesla. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po si Atong Ma'am, buhay po kayo. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po ay magbabalik bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Amado! Tado! Bagaching!